mula sa bar hanggang sa likod ng rehas. Sige, masyado kang entitled. Mag-relax ka. Oo, entitled ako. Nawalan ako ng phone at pitaka. Wala akong pakialam. Pinag-uusapan natin kung paano nagkaroon ng gulo sa Jolly Rogers, kaya sumobra ang tatlo at napunta sa kulungan ng county. Kaya kailangan ninyong lumabas ng gusali ngayon o lahat kayo ay makukulong. Mayroon pang iba, ano? Bakit nyo kami aarestuhin? Tumanggi siya umalis at ikaw rin. Hindi, handa na ako. Ikaw na ang susunod. Ito ang Law and Crime na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Nagkagulo, nagliparan ang kamao, may natulak sa mesa. Matinding rambol ito. Gusto ng may-ari paalisin ang tatlo, pero hindi sana ito naging kaso kung nangyari yon. Mayo 25, 2025 na ngayon. Nasa Morgan County, Missouri tayo sa bar na Jolly Rogers sa Pulp Drive. Malapit nang maghating gabi at mataas ang tensyon. Hindi masaya ang mga tao sa bar. Hindi kayo mapagkakatiwalaan. Hindi. Hindi, bakit? Oy, ikaw. Hindi pa naman. Bakit ka tumatakbo? Ang dami nyo. Tara na kuya, mas matanda. Sabihin mo sa akin kung bakit. Nakakakilig. Hello? Hindi ako magtatagal dito. Lumapit ka sa tabi mo. Sige. Uy, hindi lasing ang lalaking ito. Hindi ako lasing. Nagtatrabaho ba siya? Ayon sa ulat ng insidente ng Morgan County Sheriff's Office, pagdating ng mga deputies sa Jolly Rogers ng gabing yon, sinabi sa kanila na nagkulong sa kusina ang maraming empleyado dahil sa malaking gulo. Ayon sa ulat, ipinaalam sa amin na tapos na ang gulo at isang grupo ng mga tao ang umalis sa Jolly Rogers sakay ng kanilang bangka sa tubig. Dagdag pa sa ulat, ipinaalam sa akin na isang babae na kalaunan ay nakilalang si Nicole Patricia Cuskin ay sangkot sa gulo at kalaunan ay nagdulot ng maraming abala sa mga empleyado dahilan para magkulong sila sa kusina. Hindi ko nga kilala yung babae. Tumingin ako sa sahig. Yung babae ay mag-isa lang sa sahig. Medyo kakaiba talaga. Masena lang ako na. Okay siya? Hindi naman malaking bagay yon. So, sa madaling salita, Yung isa naman, tumakbo palabas. Tinutulak at iniiwan sila dito. Sige. Tapos anong ginagawa ko? Pumasok ako, narinig ko siya, at paalis na sana ako. 'Di ba? Hindi mo maririnig yan sa akin. Gusto lang naming makita ang surveillance dahil di namin alam kung sino ang nagnakaw ng cellphone o pitaka namin. Halika na. Makinig kayo. Paano natin malalaman yon? Paano natin malalaman kung sino ang nagnakaw ng mga cellphone at pitaka natin? Papasok na ako ngayon. Sige. Kaya, wala akong alam. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko sinadyang hawakan yon. Pasensya na. Mali na kaming lima ay nagmaduling pumunta dito dahil sa mga nag-aasal batang tao. Hindi. Hinintay namin sila at sila ay bubog. Hello, nasa bangka lang tayo lahat. Ano sa tingin mo ang ginawa nila? Hindi ko alam. Hi, hindi ka ba magpapaloko roon o ano? Tingnan mo ako, babae ako. Hindi mo na kailangang tingnan siya. Sige. Hindi tama. Puntahan natin ang huling pwesto at kausapin ang mga kasama dahil yun lang ang gusto niyang pag-usapan. Ikaw at ako. Sige, opo. Ulitin ko, hindi tayo ang mga taong tumatakas. Hindi tayo tumakas dahil may dahilan. Hindi ko malalaman hanggat di pa ako nakakauwi. Ginoo siya. 3 beses na rin ako natumba sa simbahan. Tingnan mo yan. Grabe ito. Ito ay isang halimbawa. Kaya naman. Nakakuha ang Law and Crime ng surveillance video mula sa bar na nagpapakita ng gulo. Bandang 11:00 ng gabi, makikitang nagsasayawan at nagiinuman ang lahat. Pagkalipas ng halos 40 minuto, makikita mo sa kaliwa ng screen na may empleyadong nakikipag-usap sa customer na tila ginagaya siya. Pagkatapos mga 10 hanggang 15 segundo ang lumipas, ilang hakbang lang ang layo, makikita mong may nagtutulakan at nagsisiksikan. Walang audio ang surveillance video na nakuha namin, pero hula ko may sumisigaw din doon. Makikita mong may lalaking natulak at natumba. Pagkatayo niya, nagsimula ang rambol. May natutulak sa mesa at natutumba ang mga upuan. Matindi talaga ang gulo. Mula sa anggulo ng main floor, mas malapitan natin nakikita ang nangyayari. At mula sa anggulo ngayon, makikita mong nagsusuntukan na sila at may isang lalaking nahulog pa mula sa kanyang wheelchair. Sabi ng may-ari ng Jolly Rogers sa pulis, wala siya nang maganap ang rambol. Pero ayon sa 2 empleyado niya, grupo ng mga natirang tao sa bar ang pinagmulan ng gulo. Hindi ko alam lahat ng detalye. Basta pumasok ako sa Kansas sa unang pagkakataon matapos ang 19 na taon at wala namang naging problema. Oo. Bagaling talaga ang banda. Oo nga, oo. Sa tingin ko, napalabas nito ang galing ng ilan.
Mga tao. O ang pinakamasama, yun na nga alam ko. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa iyo una. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Totoo yan, masyadong nakakanteg. Wala kang sinabi tungkol doon. May ilang lalaki dito na binugbog ng kapwa lalaki. Walang hiya. Dahil lang tiningnan mo sila, hindi mo na matiis. Hindi ako naniniwala dyan. Gustong-gusto ko ito. Kita-kits mga pare, may dugo sa bibig ng lalaking naka-wheelchair. Hindi ko alam. Sinuntok niya ako sa muka habang nakabulisa ang kamay ko. Nasaan na siya? Umalis na ba? May video rin sila na nangyari. Malamang siyang kumuha ng wallet at cellphone ko kasi nanakawan din ako noon. Nakuha mo ba ang bag? May sandali ka ba? Sila ang kumausap sa kanya. Matagal na siya kasama nila. Sa madaling salita, ito yon. Asikasuhin muna natin ang lalaking ito kasi mukhang siya medyo pasaway. Sia, anong ginagawa ko? Wala akong balak kasuhan siya. Hindi ka makikipagtalo sa akin. Sa kanya ka pwedeng makipagtalo pero Ikaw ay! matapos na may posas, mapupusasan ka. Ang gusto lang namin ay makita ang makinig kayo mga pare. Hindi kami makinig. Ano ang pangalan mo? Magaling. Sige, wala sa akin ang telepono ko. Huwag mo akong hawakan. Hindi. Hindi ko sinasadya na mahawakan yon. Pasensya na, wala akong. Ang telepono ko sa akin. Mali na tayong lima ay nagmadaling pumunta rito dahil sa mga taong hindi mature umasta. Inasikaso namin sila. Tapos, binugbog pa sila. Anong nasa bangka? Ano sa tingin mo ang? Hindi ko alam. Pare, wala akong telepono o anuman sa akin. Tingnan mo ako. Babae ako. Hindi mo na kailangan siyang tingnan. Pumunta ka dun pare. Hindi kami Hindi. Ang mga taong gustong. Tumakas. Kausapin lang ang lalaki. Dahil gusto ka lang niyang makausap. Mag-usap tayo, ikaw at ako. Sige po, opo sir. Halika, dito tayo mag-usap. Opo, pasensya na pare. Ay, pasensya na. Sige. Sige, kwentuhan mo ako kung ano nangyari. Sige, yung babaeng yun. Tingnan ko muna. Dito mismo. Nandun siya sa loob na yun. Yung isang babae, may baril siya. So, anong pangalan mo? Ako si Tim. Tennessee. Kung kailangan mo, ibibigay ko ang ID ko kasi ninakaw nila ang wallet at teleponyo ko. Hindi ko alam kung sino, makikita nila sa surveillance. Sabi ng asawa ko yun. Gets mo? Oo, yan din sabi ng iba sa akin. Kaya nga. Lumapit ako. Nasa men's CR ako, tapos lumabas. May lalaki nagwawala at tumakbo palayo. Suot niya Jolly Rogers na vest. Pero sabi nila, wala na siya. Pero baka andyan pa. Hindi ko sigurado. Makikita mong lahat. Makikita mo ang lahat sa video. Nakatayo kami doon. May grupo ng mga lalaking nasa gitna ng edad. Sa tingin ko, mga 50 na ako. Ako ay 35. 35 ako. Galit silang lahat dahil may lumabas na babae at papalapit na dalaga. Sinasabi ko lang, halakayan lang, hindi naman talaga pagtatalo. Iwan ko. Buti na lang, di ako nasuntok sa ulo ng kahit sino. Kita mo naman. Kung ano ang naging dahilan ng away naman. Ayan, siya mismo ang lalaking sumuntok sa ulo ko. Pero bakit niya na sinuntok naman? Galit siya kasi nasa banyo ang girlfriend niya tapos may mga babaeng umaakyat. Sabi ko, may babaeng may sakit sa loob. At galit siya kasi si Bill, na asawa ng babae, pumasok doon. Itong lalaking to o kung sino man. Oo. Pumasok siya doon para unin siya palabas. Iuwi siya. Nagalit siya. Kasi may lalaki sa banyo o kung anuman. Nagwala siya. Ganon talagang nangyari. At mula roon, lumala ang lahat. Makikita mo yan sa video. Problema ang video. Gusto ko lang malaman kung sino nagnakaw ng wallet ko. Kita mo ang nangyari pero di mo makikilala ang mga tao. Hindi rin mabibili ang video. Pasensya. Itong mga taong ito. Maliban na lang kung may mga kopya sa... Maliban na lang kung may mga kopya sila ng kanilang mga ID. Maliban na lang kung may mga kopya sila ng kanilang mga ID. May isang lalaki na umahawak sa kanya habang binubugbog siya sa ulo. At humingi siya ng paumanhin para doon. Sabi niya pare, di ko alam ang nangyayari. Pero tingin ko, siya talaga itong lalaking nandito. Hindi. Ginawa niya. Sabi niya, hindi kita pipigilan. Pero di ko alam ang nangyayari. Sabi niya Hindi ko talaga sinubukang protektahan ka. Pre. Ginagawa ko lang. Hindi ko ginawa yung... Basta sinusubukan ko lang, hindi ako lumabas. Yun lang ang ginagawa ko. Nasa bulsa ng pantalon ko ang kamay ko. Ayokong mapahamak. Pero biglang may lalaking tumama sa ulo ko. Tapos tumakbo siya at sumakay sa bangka. Anong klaseng bangka yon? Wala akong ideya. Sa dulo talaga sila banda.
pababa sila. May paparating na taga-water control. Ganyan talaga. Kung nakuha ko lang agad telepono ko sa bulsa, baka hindi ko na pinansin. Paano nga ba? Paano nila nakuha yung wallet mo? Kasi nung binubugbog ako. Ikaw Sigurado, hindi naman. Pero masaya naman, nandun yung wallet ko. Yung phone niya, phone ko, at wallet ko yata o kung ano man. Kinuha rin ba nila ang phone niya? Wala na tayong paraan para tumawag para may masasakyan tayong pauwi. Ayoko mabugbog yung tao ko. Wala ka talagang paraan. Wala kang iPhone. Hindi ko alam, hindi sila ganun. At siguro, pag uwi ko, pwede kong hiramin ang isa sa mga cellphone ng mga anak ko o kung anuman. Oo, yun nga ang ibig kong sabihin. Na yun, Lampas hating gabi na at gusto na ng may-ari ng Jolly Rogers na umalis ang grupo. Tingnan natin kung susunod sila ngayon na nagbanta na ang mga pulis na aarestuhin sila kung di sila umalis. Palagay ko, kinakausap niyang may-ari para alamin ang gusto niyang gawin sa mga tao. Magpapadala ako ng email. Hello, wala ako. Hindi ko ipapadala yun dito. Gagawin mo ba? Maaari ko sila ipadala. Oo. May bala ako! Yan ang sinasabi ko. yan nga, kailangan na nating umalis. Parang... Hindi tayo makakapasok doon. Gusto ko makuha ang numero ko sa telepono. Gusto niyang sagutin ito. Kung gusto ka nilang i-trespass, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng bumalik. Ang mga salamin ko ay nandun lahat sa... Itong lalaking to, putik, sabi ko hindi. Dagang to. Yan ang mangyayari. At yung kaibigan ko na nasa wheelchair ay may dugong labi na parang, yan ang asawa ko, yan ang asawa ko, pwede ko ba makuha ang... Sandali lang, pakisuyo. Huwag mo muna akong gambalain. Mayroon kaming sapat na patrol car para arestuhin ang sinumang dahil sa trespassing. Gawin na natin ito. Makinig ka, nagtatanong si Cheers. Kailangan mong, nagtatanong sila. Kitty kits. Umalis ka na at gawin mo na. Kundi lahat tayo ay pagbabawal ang bumalik dito. Hindi ako nandito para magpatalo. Hindi mo kailangang bayaran yan. Pumunta kami dito para maglaro. Ang sinasabi ko, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Seryoso ka ba? Nagbibiro ka ba? Wala akong telpono o pitaka. Isa sa mga huling lalaki. Nagtatanong ako ulit. Alam ko, Pero pakiusap, isang beses pa, umalis ka na lang. Sinusubukan namin gisingin ang batang ito. Alam ko. ling babala na ito. Lumabas na ng gusali. Siya, saktan mo siya. Mga guys, siya. Siya, gusto mo ba talagang makulong o gusto mong umalis? Bakit ako inaaresto? 3 beses na kayong pinaalis niya. Hindi kami alis. At siya ay alis. Pero, makabayan tayo ngayon. Paano tayo magsasampa ng kaso laban sa taong sumuntok sa'yo sa ulo at nagnakaw ng telepono mo? Oo, kakailanganin natin. Ayusin natin yan. May card ka ba o ano? Bigyan mo ako ng card mo. Yun lang ang gusto kong malaman. Kailangan ko ng card mo, alam ko. Ako ang magkokontrol ng... Sige. Entitled ka masyado. Kailangan mo mag-relax. Oo, entitled ako. Nawalan ako ng cellphone. Wala akong pakialam. Walang mga cellphone dito. Hindi, wala ako, naiintindihan ko. Kaya kailangan mong lumabas ng gusali ngayon. Kung hindi, lahat kayo makukulong. May iba pa, isama mo. Ako, Inaresto si Nicole Cuskin dahil sa trespassing, panggugulo sa kaayusan at pagtutol sa pag-aresto na mukhang nag-ugat sa asal ni Nicole habang dinadala siya sa sasakyan ng deputy. Ang susunod na aristuhin ay ang susunod na tao. Gustong gusto ko ito. Hindi ko sinabi na ayoko makasama ka. Binigyan kita ng maraming pagkakataon. Hindi. Hindi mo ginawa. Sinabi ko sa'yo na wala akong pasensya para umupo dito at makipagtalo. Wala akong telepono, nanakaw pitaka ko at inaaresto ko. Hindi mo na kailangan buksan yun ngayon. Pakiusap, dito tayo dumaan. Dito kung saan walang mataas na baitang. Pwede din mo na akong tanggalan ng posas. Hindi, dadalhin tayo sa kulungan. Nawala ang cellphone ko. Naiintindihan ko. At binigyan kita ng maraming pagkakataon para umalis. Pwede natin pag-usapan mamaya. Hindi mo ginawa. So, tara na. Nagawa mo. Ingat sa lakad. Tara na. Wala akong... Tara na. Sige, tama na. Tara na. Tama na. Here.
Tigil. Sige. Tumigil na tayo. Nasa banyo talaga ako, kasama yung babae na nagsasalita. Tinutulungan ko siyang makaalis doon. Naniniwala ako. Hello, nung binigyan ko kayo ng maraming pagkakataon na umalis matapos kong sabihin sa inyo na trespassing na kayo. Pinukuha ko lang ang cellphone at pitaka ko. Bakit mo ako inaaresto? Ikaw ang may gusto niyan. Hindi, pinakiusapan lang kita. Sige, tigilan na natin. Nandito na tayo. Pwede tayong mag-usap mamaya. Sam! Alam mo namang RN ako at ginagawa ko to. Nasa banyo ako kanina. Tinutulungan ko yung isang babae na sumusuka ng todo. Alam mo naman yan. Diba? Ano? Anong ikakaso mo sa akin? Yun lang. Hindi, naiintindihan ko. Alam ko. Sige, sabihin mo lang. Pasensya na. Sandali lang sasabihin ko, sakay ka na. Sabihin mo na ngayon bago ako sumakay. Sabihin mo, bago ako sumakay. Trespassing, sakay ka na. Pwede mo ba akong pakawalan, please? Meron kang 5 segundo para bumalik o i-pepper spray kita. Pwede ba kitang makausap? Huwag mo akong i-pepper spray, please. Kaya pumasok ka na, ilagay mo ang mga paa mo sa loob ng kotse. Nawala ko yung cellphone ko. Naiintindihan ko yon. Please lang, huwag mo akong pagtawanan. Hindi. Bakit? Ikaw ba? Ayon sa ulat ng insidente ni Nicole, itinala ito ng mga deputy. Tinulungan ko siyang umakyat sa burol habang hawak siya, pero pagdating, ayaw niyang sumakay sa kotse. Paulit-ulit ko siyang pinakiusapan na ipasok ang paa sa sasakyan, pero hindi siya sumunod, kaya ako na ang nag-angat at nagtulak ng kanyang mga paa papasok. Pero ito ang totoo, hindi lang si Nicole Caskin ang inaresto. Aalis na kami. Huwag mong hawakan ang kotse ko. Hindi ko siya inawakan. Inawakan ko ba? Nakita mo? Yon, oo. Hindi. Inawakan mo ba ang kahit sino? Hindi. Hindi siya umahawak ng kahit kanino. Aalis lang kami. Alis na. Bakit siya nag-labor? Hindi ko alam. Huwag mo akong arestuhin. Para saan? Siyang may gusto niyan. Siya ang may gusto nito, ayaw daw niya umalis. Pero hindi naman tayo, baka natutulog siya. Oy, Pumunta ka sa kotse. Huwag mo akong arestuhin. Sige, susunod na tao. Ang susunod na arestuhin ay ang susunod na hindi aalis sa gusaling ito. Pwede di ko bang makuha card mo? Bibigyan kita ng 1 minuto. Pwede ba? magbigay ka ng isa sa amin. Arestuhin ba talaga siya? Para saan niya ako arestuhin? Tumanggi siyang umalis at ikaw rin. Handa na ako. Paalis ka na, pero gusto ko malaman. Kita mo ba yung karatula sa taas? Hindi ako tumatangging umalis, pero nagtatanong lang ako. Kung ganun, mas mabuting magsimula ka ng maglakad. Pero ano gagawin ko tungkol sa nawawala akong telepono at salamin? Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Humihingi ako ng serbisyong pampubliko. Kung pupunta ka. Dito ako naglalakad. Oo. Naglalakad ako. Ito. Dan. Anong gagawin ko dito? Ano bang ginagawa ko? Pwede ba akong kumuha ng litrato? Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Doon ako naglalakad. Huli na. Kung may sasabihin ka, ngayon na. Pero doon ako naglalakad sa direksyon sinabi mo. Meron ba lahat nito? Kailangan mong magdoble. Bakit? Naka-double lock ba? Dahil dito ako dumadaan. Papunta ka sa kotse. Makukulong ka na. Sinusubukan ko nga. Sinabi niya sa akin na maglakad ako dito, kaya ginawa ko. Tapos tinatanong ko kung anong gagawin ko kasi hindi ko makita ang phone ko at nawawala ang salamin ko. Naaresto rin ang mga kaibigan ni Nicole na sina Katina K. Arnold at asawa niyang si William Dale Arnold. Sinabi ni William sa pulis na sasama siya sa kanyang asawa. Ayon sa mga dokumento ng korte, kinailangang pigilan si William dahil nagpapakita siya ng palatandaan ng pakikipag-away habang papalapit kay Deputy M. Cohen. Habang papalapit siya, itinulak siya ni Corporal Judd at nang bumalik siya, pinigilan siya ni Corporal Allen at inaresto. Di ba ikaw ang nagsabi na maglakad ako dito? Sinabihan mo ba akong dumaan dito? At ginawa ko naman. At mula doon, imbes na hayaan mo lang ako maglakad, pinasasan mo ako. See! Kaya, para saan nga ba talaga ako pinasasan? Makukulong ka sa trespassing dahil 3 beses kang pinakiusapang umalis pero hindi mo sinunod. Naglalakad lang ako sa daang sinabi mong daanan ko. Tinanong kita kung paano i-report ang nawawala kong telepono at salamin. Magkakaroon ka ng pagkakataon para sa lahat ng yan. Hindi ako. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Kaya, Tuloy-tuloy lang akong sumusunod sa direksyong sinabi mo. Tuloy tayo. Doon pa rin. Ginagawa mo pa rin ang mga bagay na hindi mo dapat kahit sumusunod ako. See?
Tatingin mo ba ako? At. Mapapatuloy ba tayo? Kahit na sumusunod ako sa'yo at nagpapatuloy gaya ng sinabi mong gawin ko, masaya ito. Ilingon ang ulo sa kaliwa. Ilinggon mo ang ulo mo sa kaliwa. Hindi naman malaking bagay yan. Gusto kong kunin ang aking. Gusto kong mabawi ang pera ko. Papasok na ako. Tinatri ko. Nanakawin mo ba ang pera ko? Sige, makakatanggap ka ng 3 dahil sa trespassing. Ooh. Kinasuhan ang mga Arnold ng first-degree trespassing at paglabag sa kapayapaan, habang si William ay may dadag na kaso ng paglaban sa pag-aresto. Ang mag-asawa ay nakakulong sa Morgan County Jail na may tig$5,000 na piyansa, habang si Nicole Caskin ay may $10,000 na piyansa. Ang tatlo ay pinalaya mula sa kulungan kinabukasan matapos nilang bayaran ang kanilang piyansa. Mula noon ay isinara na ang kaso. Salamat sa pagsama sa akin sa episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkikita tayo ulit dito bukas para sa isa pang kaso.